First question ko po ay, curious lang po ako sa existence ni Jesucristo. Kung bakit po noon ay buhay siya at nagpakita. At bakit po sa aming kapanahunan ngayon ay wala po siya sa aming henerasyon. Yung pangalawa po ay, kung ang Panginoon po ay nagbibigay ng mga problema o pagsubok sa buhay na kayang lutasin ng isang tao, bakit po ang ibang tao ay nahahantong sa pagsusuicide? Yun lamang po. Alam mo kasi kapatid, ang Diyos nagbibigay ng hamon ng problema na kayang lutasin ng tao. Alam mo, ang Diyos hindi nagbibigay ng problema sa tao. Tayo ang gumagawa ng problema natin. Halimbawa, ikaw kain ka ng matamis. No? Madya-diabetes ka. Sino gumawa ng problema? Ikaw. Marami ka namang makakain. May mapait, may matabang. Gusto mo puro matamis. Gumawa ang Diyos ng pipino. Maganda yon. May insulin yon. Hindi ka madya-diabetes pag kumakain ka ng pipino. Ampalaya. Pag kumakain ka nun, hindi ka madya-diabetes dahil pampababa ng blood sugar yung ampalaya. Ang gusto mong kainin ay puro ice cream. Pagka nagka-problema ka ngayon sa diabetes, sino may gawa? Ikaw, hindi ang Diyos. Kung susunod tayo sa Diyos, ang gusto ng Diyos, tinuturuan niya tayo ng karunungan. Itong buwan na ito, halimbawa, mauuso yung pakwan, mumura yung pakwan, makakakain kang pakwan. Pag namura yung mangga, makakain kang mangga. Iba-iba ang nauuso. Pag nauso yung kasoy, makakakain ka ng kasoy. O, pag nauso yung duhat, nakakakain ka ng duhat. Mura kasi yun, yung duhat, gamot sa sakit sa bato. Yung kasoy, gamot sa sakit sa bato. Pampatibay ng bato. Yung pakwan, pampalinis ng bato. Pag nauuso yung mga bawat umuuso, ibig sabihin ng Diyos, kaya uso ngayon yan, kumain ka niyan. Pag kumain ka niyan, halimbawa, bago magtaglamig, bago mag-Disyembre, mauuso ngayon yung mangga, mauuso ngayon yung yan sa Pilipinas, mauuso yung maaasim, no? Mga santol, may mga vitamin C kasi yun Ihahanda ka sa lamig para wag kang masipon. Ganun ang Diyos na lagi niyang inihahanda ang tao para humarap sa buhay. Hindi siya ang gumagawa ng problema at hindi siya ang nagbibigay. Tayo ang nagbibigay ng problema sa ating sarili kung minsan. Ngayon, bakit kamo merong mga tao na kung bawa, kayang lutasin ng taong problema, bakit ang ibang tao mahantong sa pagsusuicide? Kasi siguro una, makitid ang isip. Na ayaw niyang humiling sa iba ng tulong. Meron naman siguro, parang natatakot siyang harapin yung totoo. Ngayon, yung mga nagpapakamatay, wala silang courage. Duwag silang harapin ang problema. Kaya nagpapakamatay sila. Salamat naman sa Pilipino, hindi tayo mga duwag Bihira lang naman yung Pilipinong nagpapakamatay. Ang Pilipino, kahit hirap na ang buhay, hindi nagpapakamatay. Compared mo sa ibang bansa, sa Australia, sa India, konting problema lang, nagpapakamatay ang tao. Meron nga, walang problema, nagpapakamatay. Ba't nagsusuicide ba? Maraming klase ng tao nagpapakamatay. Ang isa sa dahilan, yung wala na siyang pag-asa, o kaya takot siyang humarap sa totoo, o kaya ayaw niyang mapahiya, nagpapakamatay. Halimbawa, mayroong babae na buntis siya, may asawa siya, nasa abroad. Mahahalata siya na hindi asawa niya nakabuntis, nagpakamatay. Yun yung mga dahilan kaya nagpapakamatay ang tao. Pero hindi dahil sa binigyan tayo ng Diyos ng problema hindi natin kayang lutasin. Sa Biblia, kung meron man dumadating, kaya mo yon. Gis 13 ng unang Korinto. Pakibasa kapatid na Daniel. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya.
kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Ayan. Walay bisa nun sa nga panulay nga miabot kaninyo kundili kadto nga maantus sa tawo. Apan ang Dios matinumanon nga dili mo tugot nga panulayon kamo sa labaw sa inyong maarangan, kundili uban sa panulay. Magahatag usab siya ug lutasan aron kamo makahimo sa pag-antos. Ayon, ang Diyos hindi nagbibigay sa atin ng higit sa ating makakaya. Kung ano yung dadating sa'yo, makakaya mo yon. Kung anak ka ng Diyos, makakaya mo yung dumadating sa'yo. Tutulungan ka niya. Kaya lang yung iba, walang paniniwala sa Diyos, kaya nagpapakamatay. Yun ang sagot ko dun sa isang tanong mo. Sabi mo, si Kristo nag-exist nung una, nung first century, no? Ng ating Christian era. Eh bakit siya wala ngayon sa panahon natin? Parang ganito, kapatid, ano? Ang sabi ng Biblia, doon sa Hebreo, sa Kapitulo 9, na dumating siya sa katapusan ng panahon. Nung panahon ng Kristiyano, doon lang siya nagpakita. Basahin natin doon sa Hebreo 26. Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula ng itatag ang sanglibutan. Datapwat ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kanyang sarili. Sa Cebuano, ang sabi ron, kay kung maong kini, kinahanglan siya mag-antos kanu may sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Apan karon sa nakausang sa katapusan sa mga katuwigan, siya ginapadayag sa pagwagtang sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Napakita siya sa katapusan sa mga katuwigan. Nagpakita siya para tubusin ang kasalanan natin sa katapusan sa katuwigan, sa katapusan ng mga panahon. Dito lang siya talaga nakatakdang magpapakita. Eh bakit siya wala na sa panahon natin? Kasi meron siyang limited time na dapat siyang naririto sa mundo, mangangaral. Pag nangaral siya, kailangan siyang pumanik uli sa Ama. Sa 13:1 ng Juan, ang sabi ganito, Bago nga magpista ng Pasko, sa pagkaalam ni Jesus na dumating na ang kanyang oras ng paglipat niya mula sa sanglibutang ito hanggang sa Ama, sa pagkaibig sa mga kanya na nanga sa sanglibutan, ay inibig niya sila hanggang sa katapusan. dumating na ang oras, ang wika, ng paglipat niya mula sa sanlibutang ito hanggang sa Ama. Meron siyang nakatakdang araw at oras at panahon na mamamalagi siya rito. Hindi pwedeng habang panahon siyang nandito, kundi doon lang sa nakatakdang oras na yon, sapagkat doon sa mga nakatakdang panahon na yon, ang katapusan nun, papatayin siya. At pagka namatay siya, yun ang kanyang paraan para tubusin ang kasalanan ng tao. Eh kung habang panahon nandito siya, habang panahon siyang papatay ng mga kalaban ng katotohanan, di ba? No? Pero minsan lang siyang panahon na parito para matupad na tutubusin niya yung kasalanan ng tao. At naganap yan sa katapusan ng mga panahon, nung panahong mag-umpisa ang panahong Kristiyano. Ngayon, para rin lang yan lola mo, kapatid. Kawawa naman ang lola mo. Yung lola ng lola mo, kung habang panahon siyang buhay, kawawa naman siya. Bakit? Kasi nung nanay ko, matanda na, 93 years old na, nahihirapan na siya, meron siyang diabetes eh. Nahihirapan siya na kumain, kumilos, 93 na siya eh. Sabi ko sa sarili ko, parang nahihirapan na si nanay ko. Tapos namatay siya. Parang sa pakiramdam ko, parang napahinga siya sa hirap niya. Kung halimbawa, hindi siya mamamatay, 93 na, masakit na yung katawan niya, masakit yung rayuma,
Hindi mamamatay, kawawa naman kung 1,000 taong kang may rayuma, ang sakit-sakit nun. Kaya ang tao namamatay. Si Kristo nagkatawan tao, hindi para basta mamatay, kundi nagkatawan tao siya para tubusin sa kanyang kamatayan ang kasalanan ng mga tao. Kaya meron siyang intention. At meron siyang panahon na dito siya sa libutan tapos babalik siya sa Ama. Kaya wala na siya ngayon. Para lang lola ng lola mo. Wala na siya ngayon. Kasi kailangan siyang magpahinga. Sana naintindihan mo, Annalisa. Maraming salamat po. Okay po. Yan. Salamat po sa mga taga Bukidnon. At sa